Kahabaan po ito ng West Avenue mga kababayan. So nandito nga nag-install na sila ng mga concrete girders. Astro Type 4 concrete girders ang ginamit nila dito dyan sa taas. Papansin naman natin na meron ng tatlong naka-install hilera patungo dun. So yan, magandang umaga mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa may SM North EDSA Station at upang kunan yung update dito sa West Avenue, yung bumagsak na platform ba yun or pierhead. So sinadya po nating daanan to dito, no? So nandito na tayo sa may westbound ng MRT7 elevated turn back guideway. So nag-i-install na din pala sila dito ng mga concrete girders. So check natin, no, kung saan ba dito yung yung bumagsak. Kahabaan po ito ng West Avenue mga kababayan. So nandito nga nag-install na sila ng mga concrete girders. Astro Type 4 concrete girders ang ginamit nila dito dyan sa taas. Papansin naman natin na meron ng tatlong naka-install hilera patungo dun. Ito yung Paramount. So dito wala pang mga coping beam, yung dalawang double column. Tapos ito yung ikatlo. Hanggang dun na sa taas yung concrete pero wala pang platform para sa coping beam. So diretsuin natin dito mga kababayan. Tingnan natin kung saan banda yun. Yung pierhead po yata yung bumagsak. Yung contractor po dito ay AICC. Infra Construction Corporation. Wala din tayo mapagtanungan. Bossing, saan yun yung kahapon yung nadisgrasya dito? Yung nalaglag yung doon sa dulo. Sa dulo. Oo, hindi naman kahapon. Ang linggo pa yun. Wala na, nagawa na. Gawa na agad. Yun lang. Salamat sir ha. So ayan, nung linggo pa daw pa pala yun. No? Huling-huli na tayo. Ayan. Nakalagay kasi sa post ng GMA sa Google 1 hour. So nung nakaraang linggo pa pala yun, yung aksidente na yun sa dulo daw, yung bumagsak na pierhead. Ito, mga tinanggalan na nila ng mga forma. Ang dami na, pahiya tuloy tayo kay manong yung tatawag ng pasahero sa jeep. Late na daw tayo. Nagawa na daw kaagad, so mabilis lang naman nila magawa yan. So pierhead nga yung bumagsak, base sa picture ng GMA. Talagang siguro kasi ganito yung paggawa niyan mga kababayan. Pag mahina yung support dahil sa taas na mga pier na to, kagaya niyan yung mga yung mga I-beam lang yung support pinaka frame set niya, tapos suportahan naman ng mga susuportahan naman ng mga yung mga GI pipe. So pag mahina yung suporta dahil sa bigat niyan, talagang babagsak Nahuli na pala tayo ng balita. Nandun na, nadaanan na natin, na-install na kaagad yung bumagsak. Nahuli na sa balita si Kasigap. Ngayon lang tayo. Ilang araw din kasi ako hindi nakagamit ng motor. Nag-commute lang ako kaya hindi natin nasilip to dito. Pero ngayon, ito na yung update. Ang linggo kasi wala tayong pasok noon, day off. Kaya hindi tayo nakapag-gala.
Dito naman sa harapan, yan, mayroong concrete boom pump. Nagpo-pouring sila diyan sa rebar cage na yun, ayun, sa unahan. Yun, sarado. Sa counter daw dito. Bali yung isang lane dito sa kaliwa ay naging two-way na, kasi busy sila dito sa kanan yung lane. Sinarado nila dahil meron sila ginagawa, nagpo-pouring dito sa yung concrete boom pump nila nandito sa nakaparada sa may kanan. So ganito po yung scenario dito sa West Avenue, Quezon City. Ito yung elevated turn back guideway. Ayan. Ito yung concrete boom pump. So, ang lawak na na ito, pinakapaak, kaya sakop hanggang dun sa kanan. So, ilan na lang din naman itong hindi pa konkreto dito. So, 3 na lang hanggang dito sa may examiner. Ay, 4 pa pala to, So, 4 pa pala to dito, hindi pa konkreto hanggang dyan sa dulo sa may examiner. Doon sa dulo nakita naman natin na nag-install na sila ng mga ASHTO Type 4 concrete girders. Naulaan ko nga yung i-install nila doon. 4. Bali isang span pa lang yun. 3 na yung na-install na concrete girders. So nandito na tayo mga kababayan. Diretso tayo hanggang dito sa may Quezon Avenue. Dito sa harapan natin, PJ Cruz ang contractor na gano dito, road widening. Ayan, tingnan naman natin, kabilaan konkreto na, pati yung sidewalk ay na-install na rin nila yung mga panibagong bricks. Ito yung balak siguro ng PJ Cruz. Hanggang dito yun sa may Delta, yung road widening. Kasi ayun nga, medyo wala pa naman akong matibay na basihan. Nire-research ko din sa Google kung ang sabi nila didiretso daw to dito, magkakaroon ng extension sa may LRT2, yung turn back guideway, para pag connect-connectahin na mga tren dito sa Metro Manila. MRT7, LRT1, MRT3, tapos LRT2. So, maganda naman kasi yan. Kasi yung dyan sa may Unified Grand Central, tapos na sana yan, kung tinuloy-tuloy na ang DF Corporation. Di sana hanggang dyan na sa Unified yung LRT1, hindi na bababa sa Muñoz at magbas ulit patungo dun sa sa SM Mapesa. Dire-diretso na sana yan. So ito yung dulo niyan. Dito sa kanan patungong Espanya, Quezon Avenue na to. Yan naman sa kaliwa, Timog, tapos patungong City Hall ng Quezon City. So nandito na tayo sa may Quezon Avenue. Ito yung dulo niya. At ayan mga kababayan, mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video na to. Marami pong salamat sa patuloy niyong suporta sa aking YouTube channel. At bago ko sana lisanin itong video na to, baka pwede naman pong maglambing. Ayan, pakilike naman po mga kababayan, mga kasikap. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, nakakapag-follow, ayan, pindutin lang natin subscribe dyan sa kanan sa baba. I-bell po natin para always updated tayo sa aking mga bago pang i-upload ng mga videos. Maraming salamat, magandang umaga po. Lagi po tayong mag-iingat at God bless po sa ating lahat.